Halika saglit. Ano mo nga kung paano tayo nagkakilala? Kasi baka... Okay if I do a little Nagkakilala kami ni Rap noong 2016. Bali, first time kong ma-meet siya sa Vancouver, sa Calgary. Calgary, no? Gawa nung isa naming kaibigan. So, nagkakilala kami. And then that time is recession, 2015-2016. Super recession. Napakahirap ng buhay dito. Napakahirap ng buhay. Sa Alberta lang naman. So, meron akong class 1, pero hindi ako matanggap sa mga trucking driving kasi walang experience. So, ang isang tumulong sa akin, si Rap. Kaya, thank you kay Rap dahil pinagkatiwalaan niya ako na isama at mag-drive from Calgary down to Texas, US. Then balik ng Vancouver. So scary because napaka hindi mo alam yung daan, napaka risky ng mga daan lalo na sa Oregon. So, first time ko. Huwag mo nang banggitin yung Oregon muna. First time ko makasama si Rap. So, enjoy naman kasi nagkaroon ng lakas ng loob. Kaya, nung after one trip lang yun, sinamahan ako ni Rap, one trip. Second trip, pinabayaan niya na ako. Ganon kalupit magturo si Rap. What is this ball for? Hindi kasi ang unang-unang ituturo kasi ng mga driver, nakakuha ka ng class 1 mo eh. Ang unang ituturo diyan guys, yung kung paano mag-cross cross ng border. Yeah. Yun yung pinaka-importante, yung mag-cross ka ng border, kailangan ituro mo kasi lahat naman tayo driver. Natural lang na may mapupuna ka bago nga eh. Hindi, wag mong ihalin tulad sa sarili mo yung isang baguhan. Although kahit nakagawa siya ng lisensya, i-treat mo pa rin siyang, kaya nga pinasama, nagtiwala sa'yo na ikaw ang sasamahan para matuto pa ng gusto, hindi yung pagagalitan mo kung ano-ano. Pabayaan mo yung diskarte niya. Ngayon, pag may mali, huwag mong pagagalitan. Sabihin mo, kain tayo, and then sabihin mo yung mali niya doon sa kainan para hindi mainit yung ulo. Ninenervyos na nga, pagagalitan mo pa. Hi mga ka-RGB, nandito po tayo ngayon sa Lloydminster, boundary ng Saskatchewan at saka Alberta. So dito tayo magpapalipas ng magdamag kasi request po ng ating kaibigan. Alam niyo po itong ating kaibigan dito sa Lloydminster. Nakilala ko siya noong 2015. 15 ba? Yeah, kasi 14 ako dumating, then nagpalipas ako ng isang taon, saka tayo nag-drive ng 2015 ano. So, ngayon itong si Max ay taga Malolos, Bulacan. Max de la Cruz. Nung panahon, nung araw, nung nandun tayo sa Scorpion, siya po yung nakilala ko po si Max sa pamamagitan ni Brother Eliezer, yung owner operator na nakilala ko sa Alberta, sa Calgary. I think nagbibiyahe sila ng livestock noon or tanker. At ang sabi niya, nagkakilala kami, nagtanong siya kung taga saan ako, sabi ko sa Vancouver kami naka-base. At yun nga daw, meron daw siyang kaibigan na bagong driver, kung willing daw ba kami or tumatanggap daw ba kami ng mga bagong driver. So ito si Eliezer, inirekomenda niya itong si Max de la Cruz sa amin
Then, willing naman si Max na mag-drive. Kasi dito sa Alberta nung time na yun, alam ko, parang yung humina ang Alberta nun, yung parang nagsara. Kung yung pagkakaalala ko, yung nagsara ang oil field nila. And then, lahat ng mga tao dito sa Alberta noon, lumipat sila ng province. Marami nag-move sa Vancouver, yung iba nag-move dito sa Saskatchewan. So, ayun po yung nangyari sa Alberta noon, mga ganong panahon. And then, ito, so, sa madaling salita, kinausap ko yung boss namin, si Scorpion. At sabi niya, kung Pilipino, sige, andyan ka naman na magturo. So, ang nangyari, yun nga, sinama ko. Nag-usap kami ni Max, and then pinakilala ko doon sa kumpanya ko. Tinanggap naman. And ayun nga, eto ngayon, unang biyahe namin, ng laki ng maleta ni Max, no? Ang laki, talagang parang mag-a-abroad siya, guys. Parang mag-a-abroad. May dala siyang napakalaki, dalawang kwan. Sabi ko, saan punta, pre? Kasi nung sumama sa akin, katim ko na siya, itinim ko na siya sa akin. Ang biyahe namin from Calgary to Texas. 3 drop yun eh. Isang Fort Worth, San Antonio, and Houston. Kasi nung araw, ang biyahe namin ay yung Versacold. Yan ang biyahe namin nung araw, yung frozen french fries. Dinideliver namin sa mga ano ba yan? Nakalimutan ko na naman yung pangalan nung ano na yun. Yung kumpanya na yun. Restaurant Depot. Ayan, sa mga Restaurant Depot dyan sa South. And then, from South, magkakarga naman kami ng avocado pabalik ng British Columbia sa Canada, sa Vancouver. Ganun ang trabaho namin ni Max noon. Ngayon, dahil nga, syempre makikita mo naman eh kung safe ba siya, kaya niya na ba. Nung time na yon, sinama ko siya isang biyahe. Isang round trip lang from Calgary, Texas to Vancouver. Tapos, nung sumunod na biyahe, pinabayaan ko na. Sabi niya, huwag mo akong pabayaan. Takot na takot siya. Pinabiyahe siya mag-isa dun sa, I think, California. So, yun yung experience niya. Siguro na hindi niya makakalimutan sa atin. And, nung time na yun ay pinatira ko rin siya doon sa kung saan ako nakatira, doon din. Pinakilala ko doon. Dito muna pang samantala. Nung araw kasi hindi pa siya masyadong mahigpit, hindi pa siya masyadong mura pa ang upa nung araw. Kasi ang upa ko lang doon sa kwarto ko noong 2015, 300 yun, solo. Malaking kwarto. 300. Pero ngayon, 1 na ata. 1 na yata. So, ayan guys, mamaya malalaman natin yung buong detalye. Siyempre, magpapakilala siya mamaya. Naantay nga namin kasi nag-message siya. Sabi niya, saglit lang pre, sabi niya sa akin. Si Max po ay taga Bulakenyo po yan. Ako naman kasi lumaki rin ako ng Bulacan. Nagbinata ako ng Bulacan, I mean. Yeah. Okay yung magkahut-hutan dila ba. Ngayon guys, itong kasama ko, nag-request siya ng adobo. Kasi alam nyo guys, 10 days kami sa daan na. 10 days na kami sa daan at nag-request na siya ng adobo. Come here. Why? Where are you going? It's not here yet. Yan. So, takam na siya sa adobo. I opened the door because I want fresh air. Fresh air? Nadala amin. You didn't open. Okay guys, so mamaya antayin natin si Max at pipick upin tayo dito, no? Geng, abangan!
So, abangan nyo po guys. Abangan nyo. Boom! Sinasabi ko, ito na si Boss Max natin. Siya po ay taga Malolos, Bulacan. Hello po, hello. Kaya Nice to see you, pre. Nice to see you to Lloyd Minister. Sasadyain talaga kita. Kasi, Come on. ito guys, mamaya, ang detalye ng aming pagkakakilala. Kumpan. Saan yung mga anak ko? Ha? Ayan guys, yung sasakyan. Nandito tayo sa loob ng bahay ni Sir Max de la Cruz. I-tour natin yung napakasimple ng buhay dito. Namumuhay siyang mag-isa. Malalaki na yung mga anak eh. Ito siya at napakaganda ng kwan. Nandito sila sa Lloyd Minster dito sa boundary ng Saskatchewan sa Alberta. Ngayon, ito ang pinapangarap ko, yung magkaroon man lang ng isang ganito na bahay. Right, kahit Dito. sa Calgary. Pwede sa Calgary. Ayan. Napakasimple, napakaganda, tahimik. Alam niyo, parang gusto ko na rin tuloy mag-move out ng Vancouver. Alam niyo, doon, pag uwi ko doon, ingay. Ang daming tao, ang daming matutuloy, iyayabang ng mga sasakyan doon. Maganda talaga ang Vancouver. Ayan, dream. Sabi niya, keep your dream alive. All things are possible for those who believe. Napakasimple. So, ito po. Nung magkakilala kami nito, si Sir Max, lilinawin ko lang sa inyo ulit, wala pa ito. Never, wala pa yan. Wala pa itong si Balong. Wala pa yan. Back in 2016, 2015 tayo ilang taon na si Balong? 8? Walo. How old are you now, Balong? Did you wash your hand? Good. 8. So, 25. No, 2016 tayo kasi. 2016. Yeah. 2016. Kasi ito, guys, ang sabi ko nga sa inyo, sa pamamagitan ni Brother Eli, anong pilita? Eliezer. Mahirap bigkasin yung kanyang baka magkamali tayo ng masasabihin eh, magalit siya. Basta long wit, parang ganun. Oo nga, hindi ko nang tandaan pre yung pangalan niya. So pinagluto kami, ang bait-bait ni Boss Max natin. Good. So, pray ba lang? In the name of the Father, Dear Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Go. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you. The Son, the Holy Spirit. Amen. Yeah. So, Pagbalat kita, Balong, ha? hindi siya kumakain yan. Okay, that. No? Kaya pala sabi sa akin, sunny side. I want to sanitize up my regular egg. So guys, kakain muna kami. Mamaya interviewin natin si Boss no? Sunny side? Hindi, okay na yan. Okay. Adobo lang, sapat na. Kain muna tayo at interviewin natin mamaya si Boss Max natin. Wala pa ito nung makilala ko siya. Pero siyempre, ang Panginoon ay gumagawa ng sa atin. Nakilala ko naman si Max kay Boss Eliezer kasi nakita ko siya nagpapasaway doon sa Calgary. Lakad doon, di mapakali. Sabi ko, Filipino, sabi ko, oo daw. So guys, kain muna tayo. Thank you very much. Thank you very much, Boss. Okay, just finish first, and then there's a lot of adobo. You can take it all tomorrow morning. So you have a lot. That's your favorite? Me too. That's my favorite too. Sinigang. That's my favorite too. Andre, kain.
Hindi. Gusto kong kwenta. Andre, kain tayo. Tadeet mo ito. Tapos nag-ano rin kasi Hindi ka na uminom? ha? Hindi ka na uminom? Pag meron. Ba't di tayo bumili? Oh, meron. Saan? Hindi ka nagbibili? Beer? Hard ako. Sobrang beer. Bakit? Sobrang beer, no? Hindi bigyan mo basta. Pag nila naman. Guys, mamaya. Namin, napaka-special naman namin kay Boss Max. Napaka-simpleng tao, napaka-bait. Ito nyo, sabi namin hindi kami kumakain ng kanin at saka ano. Hindi kami kumakain ng kanin at saka karne. Kita mo, pinaggawa niya kami ng Diyos. Ayan, oh. Si Boss Max, saan ka sa Manolos? Pambong. Oo, sa Paumbong. Dati kasi mga ka-RGB dati, nung nakilala ko si Boss Max, bago rin ako dito. 1 taon pa lang ako. Magdadalawang taon pa lang ako nung time na yun. RJ, come here. Juice. Ayan, total nakita ko na yung pangalan. Here. Wow. Tito, not ay pagpapayat yan. Tito, where's my juicy? Ayan guys. Oh, thank you. You're welcome. Say hi guys. We're here in Lloydminster, Hi guys, we're here in Lloydminster, Alberta, Alberta, Philippines. Philippines. Ayan guys. Napakaganda ng juicer niya. Oh. Di ba mahirap hugasan? Huh? Did you only add Tito, Ano, sarap. Tito, did you only add orange? Vitamin. Did you only add orange? Yeah, orange and carrots. Vitamin C and vitamin C. That's good for your eyes and for your Tutoy. bone. You wanna stay here? I will make you every day, every morning. Oh. You wanna stay here? I'm stay here forever. Pre, sa'yo na to. Sa'yo na yan, okay lang ako. Hindi, sa'yo na yan, sa'yo na yan. Ang bait-bait ni Boss Max natin, no? Talagang Ayan. May bili ko ng mga Tata, can I stay here? tatlo-tatlong ano eh. okay, RJ, stay here. Forever. Yeah, ang ganda kasi ng place, nakaka-relax. Promise. Madala ako maka-appreciate ng lugar pero napakagaan ng pagpasok mo, napakagaan ng pakiramdam. Ayan o, NBA o. See? Thank you. Oh, talagang special kami dito, special. Special kami dito sa bahay ni Boss Max natin. I cut myself last time with a knife. Why? Who did? Can I cut? Yeah, kami. Itutur tayo ni Boss Max sa bahay niya. Kita mo yun. Oh. Itutur niya tayo doon sa ibaba. Ayan. Hindi natin alam. Left. Oh. Ito yung mga sa umaga. Sa amazing. umaga, ganyan. Awesome. Hindi nyo na pinaupahan yung ibaba, oh. Hindi. Can I use the treadmill? Pinaupahan ko rin. Can I use the treadmill? No, balong. Ito, kagandahan sa kanya. Yeah. That's your room, eh?
Wanna sleep here? Wow. And your dad is here. Okay? Deal? This place is Yun. awesome. Sabi ko sa kanya, dito siya matutulog. Eh? Sabi ko sa kanya, dito siya matutulog. Tapos yung dad niya dito. Sabi niya, hindi na, sabi niya. Oh, ang ganda ng ano mo, ang ganda ng... Or So, just you... yan, dito tayo sa ano, walang gulo. Ayan. Boss Max, halika saglit. Ano mo nga kung paano tayo nagkakilala? Kasi Is it baka... okay if I do a little? Nagkakilala kami ni Rap noong 2016. Bali, first time kong ma-meet siya sa Vancouver, sa Calgary. Calgary, no? Gawa nung isa naming kaibigan. So, nagkakilala kami. And then that time is recession, 2015-2016. Super. Super recession. Napakahirap ng buhay dito. Napakahirap ng buhay. Sa Alberta lang naman. So, meron akong class 1, pero hindi ako matanggap sa mga trucking driving kasi walang experience. So, ang isang tumulong sa akin, si Rap. Kaya, thank you kay Rap dahil pinagkatiwalaan niya ako na isama at mag-drive from Calgary down to Texas, US. Then balik ng Vancouver. So scary because napaka hindi mo alam yung daan, napaka risky ng mga daan lalo na sa Oregon. So first time Huwag mo ko nang banggitin yung Oregon muna. First time ko makasama si Rap. So, enjoy naman kasi nagkaroon ng lakas ng loob. Kaya, nung after one trip lang yun, sinamahan ako ni Rap, one trip. Second trip, pinabayaan niya na ako. Ganon kalupit magturo si Rap. What is this law for? Hindi kasi, ang unang-unang ituturo kasi ng mga driver, nakakuha ka ng class 1 mo eh. Ang unang ituturo dyan guys, yung kung paano mag-cross ng border. Yeah. Yun yung pinaka-importante. Yung mag-cross ka ng border, kailangan ituro mo. Kasi lahat naman tayo, driver. Natural lang na may mapupuna ka bago nga eh. Hindi, wag mong ihalin tulad sa sarili mo yung isang baguhan. Although kahit nakagawa siya ng lisensya, i-treat mo pa rin siyang, kaya nga pinasama, nagtiwala sa'yo na ikaw ang sasamahan para matuto pa ng gusto, hindi yung pagagalitan mo kung ano-ano. Pabayaan mo yung diskarte niya. Ngayon, pag may mali, huwag mong pagagalitan. Sabihin mo, kain tayo, and then sabihin mo yung mali niya doon sa kainan para hindi mainit yung ulo, ninenervyos na nga, pagagalitan mo pa. So, pangit yung mga ganun na trainer. Ito si Boss Max natin, adobo lang katapat. Malamig na ang... Ayan guys. Pero, nung time na yon, nung 2016, pagkatapos namin bumiyay ng Texas, sabi ng boss namin, samahan ko sa... Hindi, kaya niya yun. Sabi ko, ibigay mo yung isang truck, kaya niya yan. Kaya niya yan. Ayan, si Boss Max natin bumiyay sa California mag-isa. Sabi niya, walang hiya ka, pre. At nung pag-uwi niya ng nasiraan pa siya nung air leveler, yung bulb. Yeah. Yung parang yun yung nagtatrabaho sa mga lubak-lubak. Yun ang nagko-control sa hangin ng airbag ng air suspension. Actually ang tamang pronounce nun air suspension. Ngayon, so mekaniko rin naman tayo kaya medyo ito mekaniko siya kasi nung pinakilala sa akin, mayroon akong kaibigan doon hindi matanggap, sabi ni Pastor Ed ni Eli. Nandito siya ngayon, di na namin dinaanan kasi baka kako may ibang session syempre baka dasalan kami. Joke lang. Ano naman tayo?
Mananampalataya naman tayo. Kaya lang, ito nga si Boss Max natin eh. Siyempre, wala pa ito. Si Balong, never. Wala pa yan. Wala pa ito. Wala pa sa, hindi pa Hindi pa plinano. Wala pa sa plano. Wala pa sa plano. Ngayon, kita nyo, malaki na, oh. I love this body. Yeah. So, ayan guys, at Thank you for coming, Rap. Thank you for stopover, pare. Yeah. Thank you. Itinuring niya tayo dito sa loob ng bahay niya. So, ito po yung So, mga ito sa equipment umaga niya. lang, pagka sa umaga, habang nagpapagising ng diwa, Kaya nga, workout ng konti. lagi kong sinasabi sa mga kababayan natin na kayo ay pinagkatiwalaan ng kumpanya para i-train nyo yung kapwa nyo. Huwag kayong magagalit. Ngayon, kausapin nyo siya ng maayos kasi hindi na lahat ng problema pagdating sa ganyan. Kasi alalahanin mo, matutulog ka rin pag pinagalitan mo yung kasama mo at ihinulog yan. Pati ikaw, hindi ka maiiwan doon sa mahuhulog ka rin. Kaya wag niyong pagagalitan yung mga partner niyo. Ituro niyo ng mayat. Sumunod sa'yo si ano eh. Driver Saudi? Driver na ng bus si Paul Montenegro. Ayan, driver na ng bus dun sa Vancouver. Siya yung sumunod sa kanya. Ang dami, mga Koreano pa noon, ang dami kong ano ngayon, yung mga Koreano na tinuruan ko nung araw, hindi naman tinuruan, yung mga sumama sa akin nung araw, kasi hindi naturuin ito, nakakuha na sila ng lisensya, kaso nga lang, kulang sa experience, hindi nila alam, kailangan lang nila ng mag-guide, hindi naman actually, tuturuan, hindi, mag-guide, pag na-guide mo sila ng maayos, pabiyahe mo sila ng ano, kasi, mas maingat yung mga yan pag sila lang mag-isa. Correct. hindi yung aasahan nila may pagtatanungan sila. Nandiyan naman yung kasama ko, tatanungin ko. Hindi, yan. Sigurado pa yung mga yan pag mag-isa lang. Diskarte lang. So, kailangan mo ring matutong makibagay, makisama, lalo na yan. Pagka nag-iisa ka, dapat marunong ka rin makisama sa kapwa Pilipino. Maraming salamat dahil talagang pinagluto kami ng kanin, pinagluto kami ng adobo kasi nga sabi ko kanina nung nag-usap kami, tinawagan ko siya kagabi ba? Tinawagan ko siya kagabi, sabi ko pupunta ako ng St. Paul sa Edmonton, parang madadaanan ko yata yung lugar niya, sabi ko. Kasi nung nakaraan guys, dumaan ako akala ko dadaan ako dito, pero doon ako sa Swift Current papunta Highway 1. Hindi. Diyan ako dumaan sa looban. Hindi ako nakarating dito. Pumunta ako ng Swift Current. Ano ba yung pinagbabaan ko ng Dumaan ka ng Saskatoon din. Oo. Pero hindi ako kumanan dito. Dumiretso ako. Doon sa may papuntang Regina Swift Current, sabi niya. Oo, sa may Saskatoon, dumiretso ka na doon sa Saskatoon. Yun yung... Hindi. Kaya, nung tinawagan ko siya nung nakaraan, sabi niya, hindi ako naniniwala sa'yo, sabi niya. Sabi ko, hindi ko naman maipapaliwanag. Hindi naniniwala, sabi niya, pero nakita niya siguro yung mga post ko, nasa Edmonton ako. Kasi doon ako dumaan sa looban. Kasi kung dumaan siya ng Lloyd, pag dumaan siya talaga ng Lloyd Minister, hindi pa pwedeng hindi siya dadaan dito sa akin. Sigurado tatawag siya sa akin kung dadaan siya rito sa Lloyd. Kaya nga. Akala ko kasi nagdadrive siya nag-drive ka ng tanker, nag-Westcan ka, di ba? Nag-Westcan ako almost 2 years, and then hauling ng oil, and then nung medyo naglaylo ko ng konti kasi family matters, so back to mechanic ako ngayon sa oil company. Kasi ito nung nakilala ko siya, nagtatrabaho siya dyan sa dati niyang trabaho ngayon, bumalik siya. Yeah. Anyway, yung mga nagdaang araw na ganon ay tanging memory. Magandang alaala. Siyempre, lesson learned. Yung pakikisama mo sa tao. Yun ang importante kahit saan ka makarating dapat. Nahiya nga ako sa kanya. Nakihiya nga ako sa kanya kasi nung inuwi ko ito sa Vancouver, hindi naman kami pwede magtabi doon sa kama ko dahil maliit, ganyan lang
Ganyan lang yung kama ko nung bago ako dito. Ngayon sabi ko mas malaki doon sa sopa. Eh nahiyaman ako. Kinausap ko na lang yung may-ari kaysa naman matulog sa truck. Doon tayo sa bahay, sabi ko. Kaya Hindi, sa truck ako natulog doon, pre. hindi ka ba natulog sa sopa? Baka rapid. Pero yung truck ko na ano ko doon sa Scorpion. Inuuwi ko doon sa likod ng bahay, nakagarahe doon sa bahay. Tama. Yun. Kaya sabi ko sa kanya, bahala ka kung saan mo gusto. Kung saan mo feel. Kung saan mo feel safe ka, doon ka. Kung yung komportable ka, doon ka, sabi ko sa kanya. Siyempre, puro babae yung mga kasama namin sa bahay. Ako lang yung lalaki, pangalawa siya. Puro babae talaga yung kasama ko sa bahay noon. Ngayon, pero mababait naman sila. Oo. Mababait. Mababait talaga yung mga... Siyempre, mabait tayo. Hindi mabait din sila. Pag naging loko-loko sila, di mas loko-loko tayo. Di ba? First time ko magpunta ng Vancouver, doon niya sa inuupahan ni Rap. So, in the next day, talagang hinanap ko talaga kung saan sila nagsisimba. Yeah, kasi So, si boss natin. For rin, pasalamat sa taas dahil syempre ginaguide niya tayo, lalo na sa pagdadrive. So, thank you. Yeah, ang alam ko pinagdasal niya yung thank you Lord nakaligtas ako dun sa Oregon. So, grabe yung experience ko na yon na sa bali nakadalawang biyahe ko dun eh. Hindi lang 4 yata o Oo, 6, mga 6 na balik. 6 na balik. Kasi isa yung tapos nagsulo ka ng dalawa. Oo, dalawa. Nagsolo ako ng dalawa. Pinabalik-balik ito eh. Tapos pag uwi niya, sabi niya, ako na, nasiraan ako. Yung gulong ko na kalbo, sabi niya, kumayod doon sa tren. Yung palang level, yung air nga, yung leveler valve. Naputol. Naputol sa likuran ng shock nakakabit yun. differential. Nakakabit doon sa likod yun ng differential. Siya sa armbar. Sa bar. Sa bar. So, naputol doon. So, ginawa ko, dinugtong ko lang. Nilagyan mo ng alambre, di ba? Nilagyan ko ng alambre. Mas matibay pa. Oo, nakarating pa, nakauwi pa Matibay pa. Vancouver. And then, ano ka ba umuwi nun? May sinabayan ka ba? Wala naman akong sasakyan nun eh. saan? Galing sa Vancouver. Yung may hinahabol ka nun, nasabayan ka yata eh. Na gusto mong umuwi. Oo nga, no? Paano ba ako nakauwi? Hindi, dinrap off mo ko tapos dinrap off mo ko tapos umano ka na, diretso ka na naman. Oo nga pala, nung bumiyahe na ulit Yung kami. last na yun. Oo, yung bumiyahe na kami kasi kailangan niyang umuwi kasi may 3 bata siya. Yung last na yun. May 3 bata siya. So, napaka-komplikado, napakahirap. Nung panahon na yon yung talagang shutdown ang Alberta. Naku, napakahirap. And then, napakaraming tumakbo. Yun naalala nyo, yung mga pinauwi, napakaraming pinauwi Pilipino, di ba? Boss Rap, ang hindi ko pa makakalimutan, yung sa kahabaan ng Yoming, na flat, yung malambot yung gulong ko, ang haba nun, 200 kilometers pa bago ko maano yung... Sa ano yan? Sa Casper? Sa Wyoming? Yung Casper na gasolinahan. Layo ko pa ron. So, lahat naman ang kailangan mo doon sa truck, meron. Basta alam mo lang kung ano yung gagawin mo. Kamukha ng mga air hose. So, dapat discarded. Dapat talagang marunong ka sa diskarte. Alam mo yung gagawin mo. Hindi lang yun eh. Kung paano hindi naman marunong. Common sense lang yun eh. Sa bagay, tama. Nandun na lahat eh. Ano pang gagawin mo doon, di ba? Kung hindi mo alam yung procedure kung paano mo hahanginan yung gulong mo. Nandyan na yung ating Google. Nandyan na yung ano natin. Sa bagay, depende. Depende sa ano. Wala na tayong dapat ipag-alala ngayon. Dahilan, no? Kasi nasa Google na nasa YouTube na. Actually, pero bilang driver, dapat ikaw pa rin yung talagang... Ayun. Yes, it's okay. Ito, pinagpapawisan na kasi
Ang nirol niya nang nirol yung I'm ano. sweating. Ayun Feel na. my hair. Let them. Say hi. Oh. Hi. Daddy, Wala pa ito. Wala pa ito nung magkakilala kami. Wala pa. Daddy, do it right now. Feel my hair. I know. So sweating because I play with that ball. I know. So I you have want to a stay white here? t-shirt there. Huh? You have a t-shirt? Napakarami niyang baon. Oh, So ayan guys, so hanggang doon lang muna sa mga subscribers natin. Abangan nyo ulit yung pangalawang yugto ng aming pagtatagpo, saka namin tatapusin. Kasi sa drama man, sa pelikula man, eh, hindi naman tinatapos kaagad. I Kaya, hope we get to 1,000 subscribers. oh yeah, thank you very much. Thank for you. now. Ayan si Boss Max. Batay mo Thank yung you. mga... Binabati ko lahat ng mga subscriber dyan ni Rap. So, sana patuloy niya suportahan at ipagdasal din siya sa mga pagdadrive niya sa araw-araw At syempre, sa buong pamilya. Siyempre guys, yung pamilya niya sa Pilipinas. Thank you. Thank you very Pamilya, much. pamilya mo sa Pilipinas. Binabati ko nga pala yung mga magulang ko sa Pilipinas, sa Paumbong, mga Bulacan. kapatid ko sa Paumbong, Bulacan. Sabi, huwag ka na mahihiya, huwag ka. Ito si Vox Max Hindi, natin hindi, talaga. hindi. Talaga ito eh, meron pa kami hindi na meron pa kayong aabangan kasi unang pagsasama namin, paghinto namin sa Lethbridge, meron pa tong kwento. Madami. Pagka truck driver ka talaga. Ay, hindi. Kita mo yung ano, naalala mo yung nagbigay sa atin ng kanin? Saan? Hindi ba nagpunta tayo ng Lethbridge, ano? Huminto tayo doon. Meron akong kakilala na sabi ko, pare, magdala ka nga ng kanin. Oo. Yung ayun guys, kita nyo, makikita nyo talaga. Ano yun, hindi naman si Bobot Eusebio. Sumalangit na wangi yung kaluluwa, pare. Pati na ba? So, thank you sa time na naalala ka namin. Thank you sa time na binigyan mo kami ng pagkain ni Rap nung araw na kami napadaan sa kasi nung time sa Lethbridge. Thank you. yan sa mga See sa Lethbridge, Alberta, doon sa south yun, sa south ng Alberta. So nung time na yon, matakaw pa tayo parehas sa kanin. Yeah. Hindi nga magkasya yung rice cooker. Matakaw pa kami sa kanin noon nung panahon na yun kasi mga bata pa kami, biro mo, 10 years ago. Kailan lang namatay si Bobot? Yung magbigay sa atin siguro 2 years. Oh, ba't ano nangyari? Ano yun yung cancer pa? Ay, stroke. So, ayan guys, abangan nyo. Thank you. Maraming kwan. Hello sa mga subscriber ni Rap. Thank you po. Ayan, thank you boss Yeah. Boss Max at kami po ay pinatuloy mo kami sa bahay mo. Napakaganda ng kanyang bahay. Siya lang Hindi naman, mag-isa. tama lang, tamang... Siya lang mag-isa. Kaya ini-encourage nga niya kaming mag-move kahit saan daw, kahit sa Calgary lang daw. Kasi ito, may pinsan ka doon, di ba? May bayaw ka ba na? Pinsan. Ano ba yung pinuntahan natin nung gabi? Bali, pinsan yun nila ex. So, ayan yung sinasabi niyang ex, yung alam niyo pag ex, army yun. Kaya, ayan guys, maraming salamat. Guys, yung aming kwentuhan ay nauwi sa awitan.
When I'm gone. When I'm gone. Ayan guys, oh, ayan. Parang